Okay, good afternoon pong muli. Sa hapon pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating paksang sinimulan, The Path of the Righteous, with the subtopic that the calibrated and upgraded walk of matured sons and daughter of God. Ito po ay pinataas na antas. Actually po ang Revelations 4:11 ay meron pong challenge, sabi ng Panginoon, come up higher and I will show you things to come. So meron si Lord mga i-reveal, pero we need to upgrade our walk, calibrate our mindset. At kung naabot po natin ang antas na yon, kaya ni Lord i-reveal sa atin. Katulad po ni Abraham, nung siya po ay magpapadala ng judgment sa Sodom and Gomorrah, hindi ni Lord binaypas. Kinonsulta ang Panginoon si Abraham. At dumating sa punto, nagkaroon ng bargaining agreement, o kaya nakipag-bargain si Abraham sa Panginoon. Hanggang dumating yung point na sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron 10 na matuwid, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomorrah? Yung sabi ng Panginoon, kung meron 10, alang-alang sa 10, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomorrah. Ganon napakataas ng antas ng stature ni Abraham na hindi nagawa ng Diyos, na hindi pa alam sa kanya ang kanyang gagawin sa Sodoma at Gomorrah. Muli po sa pagpapatuloy natin ng paksang ito ay titingnan po natin ang salita po ng Panginoon na siyang basihan ng ating pag-aaral. The path of the righteous, the calibrated and upgraded walk of the matured son and servant, sons and daughter of God. Sabi po sa Psalms chapter 1, verse 1 to 6, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya po nung kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang daon at laging namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan. Siya ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang kumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Dito po in-expose ni Lord sa pamagitan ng kanyang lingkod na si David kung ano ang magiging outcome kung ang tao ay lumalakad sa daan ng kasamaan. At ano naman ang magiging blessing kung ang tao ay lumalakad sa daan ng katwiran o ng kabanalan. Praise the Lord. Okay, muli po sa pagpapatuloy natin, natalakay natin na pag-aaral po natin, first part nito, na ang highway nito, the pathway nito ay lahat gusto ni Lord dumaan. This is the pathway called the straight way. No? Ito po yung way
ng pananampalataya. Ito yung way to holiness. Ito yung way of God, no? Na way to heaven, no? Way of open heaven. Mga karakteristik na pinakilala kung anong klase ang daan na ino-introduce sa atin, katulad ng nababasa po natin sa Isaiah chapter 30 verse 31 na in-introduce ng Panginoon. Sabi niya, this is the way, walk ye in it. Ito ang gusto ng Panginoon, madaanan po natin. So sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral na to, malinaw at sariwa pa sa ating isipan na sabi nga ng ating mentor at dineclared niya sa atin that 2023 is the year of kingdom manifestation. Sa taong ito, makakaranas tayo ng frequent spiritual intervention. Makakaranas tayo. Yung sabi nga, ng maraming provision, wealth creation, business expansion, career promotion, maraming gagawin si Lord. Pero aram naman po natin, hindi po ito gagawin ng Panginoon kundi tayo namumuhay ng matuwid. Pagkat hindi ni Lord ititiwala, hindi tayo i-bless the Lord kung ang ating pamumuhay ay taliwas sa kanyang kalooban. Kaya dapat tayong umag-ayos. Dapat tayong lumakad sa daan ng katwiran. Ang daan na ito ay nagdadala sa atin ng pagkapantay-pantay. Hindi ang daan na ito ay hindi lamang para sa may mga pinag-aralan. Ang daan ito ay hindi lamang sa mga matatalino. Ang daan na ito ay ibinigay ng Diyos, posibleng daanan ng lahat. Kapagkat ang inutos niya, gumawa tayo ng pantay na daan. Yung mga matataas ay patagin, yung mababa ay tambakan. At gumawa tayo ng isang kalsada na tuwid, na ang lahat ay pwedeng dumaan. Even the backsliders, sabi nga ng Panginoon, return to me, O backsliding, and I will heal your backsliders, and I will heal your backsliding. Nakaraang mga panahon, tayo po ay produkto ng ignorance and lack of knowledge. Na dahil sa ating kamangmangan, dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, hindi lamang nasira tayo, kung hindi man tayo totally nasira, pero meron mga naapektuhan na buhay ng tao dahil sa hindi natin pamumuhay ng maayos sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Ano man ang ating kalagayan, pastor, tayo may manggagawa, mga opisyal man tayo ng organisasyon, o tayo man ay simpleng membro ng iglesia. Meron pong mga katitisuran na sinabi nga ng Panginoon sa aba ng magiging katitisuran. Mabuti pa sa kanya, talian ng bato ng gilingan at itapon sa dagat upang kaysa makapagpatisod siya. Mga kapatid, hindi po tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito upang magiging katitisuran. Kaya nga yung pag-aaral natin sa ating katatapos pa lang, gusto ng Panginoon ma-restore sa atin yung quality ng buhay na kanyang sinimulan doon sa Garden of Eden. Isang buhay na masasabi, potensyal at punong-puno ng kakayahan, wherein nakikita natin na sa kasaysayan ang tao ay malayang nakakapag-communicate sa Diyos at ang Diyos ay malayang nakakapag-communicate sa tao. Sumalit, dumating ang aral at ang turo
ang tinig ng kaaway na madalas na sinasabi sa atin ng ating mentor. Sino ba ang iyong pinakikinggan? No? Who you are listening to? Sino ang iyong pinapakinggan? At katatapos lamang na pag-aaral po natin as part of the studies of Dominion Church, Dominion Monday, na tinanong ng Panginoon si Adan, who told you? Sino nagsabi sa'yo? Bakit? Dumating yung punto na iba na ang pinakinggan natin. Hindi ang tinig ng Diyos, kundi ideya, opinion, dogmas ng tao. Siyang nagpahirap ng maraming buhay at halos di natin maranasan ang breakthrough sa ating buhay. At nakakalungkot, marami pa rin ang tao hanggang ngayon ay gapos ng kamangmangan. So sa pag-aaral po natin ngayon, hapong ito, sa paksang ito, The Path of the Righteous, part of this series is, sabi dan, bakit natin dapat malaman? Bakit natin dapat malaman ang daan ng katwiran? At dapat nating lakaran? No? Upang hindi lamang tayo mabuhay sa mundo, kundi dumating ang araw na sasabihin sa atin ng Panginoon, come, enter into the joy of the Lord. So dito po sa hapong ito, ang purpose ng pag-aaral na to ay una, no? Bakit pinag-aaralan natin ang daang matuwid? Ang purpose, una, letter A, we need to qualify ourselves for God. I-qualify natin. Maging karapat-dapat tayo. Vessel tayo. No? Kung sa sisidlan man, katulad nga po ng pag-aaral sa isang paksa na isinare sa atin ng ating Big Brother, we need to position ourselves for restoration. No? We need to position ourselves. At ang ating pastor, ang ating mentor ay tinuruan tayo. Ayaw ni Lord na tayo mga leaking vessels. Isang sisidlan na may diferensya. Sapagkat, sabi ko nga, kahit ang buong magdamag ay umulan, kung ang iyong sisidlan ay nakadapa, hindi siya nakaposisyon ng tama, nakataob, no? O kaya ang iyong sisidlan ay may butas, may crack. Tanda naman po natin, no? Hindi tayo manginginabang ng biyayang dulot ng ulan. Pagkat meron tayong diferensya. O kaya meron tayong kapansanan sa buhay. Lalo higit sa buhay bilang mga lingkod ng Diyos at naglilingkod sa kanyang ubasan. We need to qualify ourselves for God and for His ministry. No? Why? Why we need to qualify ourselves? Because God will reveal Himself through a vessel of honor. No? Sapagkat ang Diyos ihahayag ang kanyang sarili, ang kanyang magnificent work, o kaya marvelous work, mighty works, through a vessel of honor. Ihahayag niya ang kanyang sarili sa pamagitan
ng sariling o ng mga sisidlan na karapat-dapat. Minsan pa po nabanggit ko po sa mga sa mga nauna kong pag-aaral na binahagi sa live stream dito sa School of Church Builder. I love that verse that sometimes paborito ng karamihan. Yes, I love this verse because this is part of the Word of God. This is the verse that speaks about assurance of rising up. Yung sabi doon, the righteous may fall 7 times and it will rise again. Magandang verse. But for me, as I said, if our life is characterized by failure and downfall, and failure and success, for me, I believe na hindi tayo magiging mabuting halimbawa sa ating mga followers. Itong bisis ka bumagsak at 8 bisis ka babangon. Mga kapatid, hindi maganda. Kaya nga minsan nabanggit ko doon sa aking pag-aaral tungkol dito sa bahaging ito, sa paksang iyon. Sabihan, I love the Apostle of the Gentiles, Apostle Paul. No? Isang warrior from the tribes of Benjamin. Makita po natin, dati siyang masama. Subalit, nung siya'y abutin siya ng Panginoon at baguhin ang kanyang buhay. Makita po natin, nagkaroon ng 360 degrees turnaround. No? At meron siyang instruction. Sabi ni Paul, mortify therefore the works of the flesh. Romans chapter 6 verse 13, sinabi ng dakilang apostol ng mga Hentel, neither yield your member, part of your body, to sinning. Huwag nating ibigay ang bahagi ng ating katawan sa pagkakasala na maging instrumento ng pagkakasala. Mga kapatid, God will reveal Himself through a vessel of honor. And God will show through that vessel of honor His manifold wisdom. No? He will show His manifold wisdom to the world. No? Ito po ang nakakatuwa sa Panginoon. Kahit hindi ka punong-puno ng kaalaman sa mundong ito, but you are willing and you are available to be used by God, God will use you. Sabi nga nung isang kausap namin na attorney, kaya naming mangaral, kaya naming ipangaral ang salita ng Diyos. Kapagkat meron kaming pinag-aralan. Pero kung hindi namin kayang ipangaral ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan, bakit? Unang-una, hindi sila mga sisidlan ng grasya ng Diyos. Sapagkat hindi pwedeng tumira ang Diyos sa maruming sisidlan. Hindi pwedeng gamitin ng Panginoon ng maruming sisidlan para may advance ang kanyang kingdom. Sabi nga niya, ang kaaway ay walang bahagi sa akin. And God will use a vessel who is honorable, a vessel that is fit for the master's use. God Himself will show His manifold wisdom through the vessel of honor.
And through His people, to this kind of people, a vessel of honor, He can show to the people. Sabi nga, with character traits. Ano ba yung traits na yun? Actually po, naubanggit at madalas mabanggit po ng dakilang lingkod ng Diyos na kinikilala natin, isa sa kinikilalang leadership guru, John Maxwell. Sabi nga, your attitude is the prophet of your future. Ang ugali mo, ang ugali ko, ang magsasabi kung ano tayo bukas. Kung tayo success, o kaya tayo failure. Your attitude will determine your altitude. Okay. So, dito po, makikita po natin na ang purpose po dito sa pag-aaral na ito ay isa pa rin po dito according to 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Basahin po natin anong purpose ng pag-aaral na to, kung bakit pag-aaralan po natin the path of the righteous. Why? Hallelujah. Sapagkat sinabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, upang hindi tayo malamangan ni Satanas. Sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. The purpose of this study is to expose the wickedness, the ruthlessness of the enemy. Lalo pat ang kanyang nabibiktima ng mga tao nasisira ng kanyang pandaraya. Mga kapatid, sa araw po na ito, ulitin po natin, let's expose the works of the enemy. Sabi nga na sabi ng Panginoon na huwag tayong matakot. No? Si Jesus Christ, nung siya po ay nandito sa mundo, sabi niya, kundi ako nagsalita sa kanila, wala silang kasalanan. Pero alam naman po natin, kundi tayo magsasalita sa ating kapanahunan, yamang nakikita natin, ang gawa ng kaaway, at di tayo magsalita. Diba't mananagot tayo? According to Ezekiel chapter 18 verse 21. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti ay mabubuhay siya. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Verse 23, hindi ko ikinakasaya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, sila'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Mga kapatid, ginawa tayong bantay ng Panginoon. As watchman, tayo magsilensyo. Sabi nga, bakit nanunoon mananatili at nadumarami ang gumagawa ng masama? Sapagkat ang mga taong matuwid ay walang ginagawa. Expose their works. What's the purpose of the exposition
of their evil works. Upang hindi sila manatili o kaya mabigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay. Sapagkat ang masama kung magbagong buhay at gumawa ng mabuti. Sabi ng Panginoon, hindi ko alalahanin ang kanilang mga ginawang masama. Pero nakakalungkot kung yung mabuti ay gumawa ng masama sa bandang huli. Sabi ng Panginoon, ang kanyang ginawa ay na mabuti ay hindi ko aalalahanin. Mga kapatid, sabi po dito, mawawalan ng kabuluhan lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Alam naman po natin ang kaaway, mandaraya eh. The enemy is subtle. Pinakatuso sa lahat. Okay. So dito po, kaya sabi po sa banal na kasulatan, sabi dito sa Ezekiel chapter 18 verse 31 and 32, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat hindi kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya't magpapakabuti na kayo upang mabuhay. Ayaw ni Lord, sabi nga, hindi ako natutuwa sa kamatayan ng masama. Mga kapatid, mahabag tayo. The purpose of this study and exposition of the works of the enemy in the lives of the person is not to put to us to shame, but mag-serve itong warning, magsilbing paalala, upang maiwanan natin ang mga gawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sayang kung sa huling banda ng ating buhay at paglilingkod, nasampungan tayong hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Mga kapatid, sa pag-aaral nito, ng paksang ito, hallelujah, sabi po nga po dito na ang daang ito ay tinuro sa atin mismo ng ating Panginoon. God Himself introduced this way to man. God showed and demonstrate this way through His only Son. No? Sa pamagitan ng kanyang anak, ibinigay ito, ibinahagi ito. Hallelujah. Praise the Lord. So wala na tayong maidadahilan. Wala na tayong excuse kung di man natin ito masundan. At sana ang purpose nito, serving warning, instruction, and an admonition that we need to change our ways. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Sa Bible po, sa Matthew chapter, there are two ways, kind of ways according to Jesus. No? There are two ways according to Jesus, kind of ways according to Jesus. Matthew 7, verse 13 and 14. Tingnan po natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang Panginoong Hesus ay nagturo sa atin tungkol sa dadalawang daan. No? Dadalawang daanan ng dinadaanan ng tao. Ang isa, maluwang na daan. At dahil ito'y maluwang, malinaw na marami ang dumaraan dito. Yung isang daan,
na dinaraanan ng mga tao ay tinawag ng Panginoon makipot na pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mga kapatid, naalala ko tuloy yung sabi ng isang kaibigan, Pastor, kahit pala mangaral tayo ng mangaral, sinabi na ng Panginoon, kakaunti ang makakapasok sa makitid at makipot na daan. Sapagkat kakaunti ang nakakasumpong noon. Sabi ko sa kanya, oo, sinabi ng Panginoon. Pero sinabi ng mga Panginoon sa Matthew chapter 5, mapalad ang nagsusumikap na makatupad. Bakit mapalad nagsusumikap? Ang ibig sabihin, hindi siya nagpabaya. Sinisikap niya ng buong sipag na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have mercy on whom I have mercy. Mahabag ako sa gusto kong kahabagan. So gumawa tayo upang maranasan natin ang kahabagan ng Diyos. Oo, mahirap. Makipot, makitid ang daan. Pero, kung tayo'y magsusumikap at susunod sa daan, sabi ko nga, mapalad tayo mga kaibigan, mga kapatid at mga kamanggagawa. Sapagkat hindi na tayo pioneers. Yung mga naon, yung mga pioneers ng pananampalataya, sila ang nag-chart ng territory. Sila ang unang lumakad sa daan. Wala pa silang gayahan. Wala pa silang sinusundan. Pero bakit sila nagtagumpay? Hindi sila lumayo sa daan ng Panginoon. Sinundan nila ang instruction. Katulad din Moses. Katulad din Noe. Maalala po natin. Si Noe, kung sa panahon ni Adam, ibinigay sa kanya ang napakalaking assignment at nagawa ni Adan na mapangalanan ng lahat ng nilalang. Sinunod niya. Kung ano ang tawag niya doon sa isang nilalang, yun na nga siya. Pero sa panahon ni Noe, grabe ang kanyang assignment. Binigyan siya ng Diyos ng isang assignment na hindi niya alam. Yung palang kanyang assignment, magiging salvation ng kanyang sambahayan. Sabi ko nga, kung hindi ni Noe sinunod ang instruction, ang sukat na sinabi sa kanya ng Panginoon sa paggawa ng daong, baka pagkatapos ng magawa niyang barko at nagpadala si Lord ng ulan, baka ang kinalabasan, ang kanyang barkong ginawa, ang tawag dito ngayon ay floating coffin. Isang lumulutang nakabaong. Sapagkat nag-capsize, lumubog, sapagkat hindi pantay ang barko, ang timbang ng barko na kanyang ginawa. Kaya si Noe ay sabi ng salita ng Diyos, at ginawa ni Noe ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Strict compliance. No? Sabi nga, delayed obedience, part obedience is incomplete obedience. Disobedience. Incomplete obedience is disobedience. Hallelujah. Mga kapatid, hinahamon tayo ng Panginoon. Lumakad tayo ng maayos. Ayusin natin. At kung si Noe ay nagkamali, kung hindi niya sinunod ang instruction, kasama niyang malulubog ang kanyang pamilya.
Pero dahil sinunod niya, nailigtas ang kanyang pamilya. At pati yung lahat ng nilalang ng Diyos na sinabi ng Panginoon, ipasok mo rawi sa arko. Kung hindi siya sumunod ng tama. Mga kapatid, kung tayo susunod, ayusin na natin ang pagsunod. Hallelujah. Praise God. Two kind of ways. Okay. Ang unang way, according to Matthew chapter 3 verse 7, chapter 7 verse 13, sabi po dito, sabi diyan, pumasok kayo sa makipot na daan at napintuan. Pumasok. Yun ang command sa atin. Pumasok. Hindi pag walang bahala. This is a command for all of us. Kung si Lord ay nag-uutos sa atin, alam niya ang benepisyo, ano ang pakinabang kung tayo susunod. Para yung sinabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. If we are willing and obedient. Sabi niya dito, pumasok kayo sa makipot. Hindi niya tayo binibigyan ng choices. Ang instruction, pumasok tayo sa makipot na daan. Okay. Tingnan muna natin ang unang daan. Ano yung sinabi? Maluwang Broadway o maluwang na daan. This Broadway, sabi ang way to death. And many walk therein. Isang maluwang na daan at marami ang lumalakad dito. At dinadaanan ito ng maraming tao. Okay, titingnan po natin sino ba ang mga dumadaan sa daang ito. Hallelujah. Kasama po dito yung mga wicked and lazy servants. Masama at tamad na alipin. Sabi nga ng ating mentor, yung katamaran, hindi ka na dapat, kahit hindi ka pumatay ng tao, kahit hindi ka magnakaw, yung katamaran lang, sapat na ibilang tayong masama ng Panginoon. Diba? Katamaran lang. Saan ba yung katamaran na yan? Huwag tayong mahimagod sa paggawa ng mabuti. Hallelujah. Katamaran. Wicked and lazy servant. Okay. Hallelujah. Sapagkat, alam naman natin, na pag tayo ay masama at wicked, meron tayo ding followers. Meron din tayong impluensya. No? At naging tayong stumbling block para sa iba. Diba? Ano pa? Let there be unrepentant sinner in cities. Hindi nagsisising mga makasalanan at syudad, lungsod, o bayan. Hallelujah. No? Meron bang mga lungsod na hindi nagsisisi? Meron. No? Sabi po dito sa Matthew 11 verse 20. Sabi po dito, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himalang ginawa niya. Roon sapagkat hindi sila nagsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan.
sinabi niya, kawawa kayo mga taga Corazon, kawawa kayo mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sakon at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tero at mga taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili sa pagsanggang langit, babagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Grabe to. Sa sobrang pagmamataas, ibabagsak hanggang sa daigdig ng mga patay. Unrepentant sinners and cities. Alam naman po natin ang syudad. Hindi lamang 2,000 libong tao ang nakatira doon. Lalo na sa ating panahon, kawawang bansa na si Jesus, kung si Jesus ang hindi nila ang Panginoon. Kaya nga mapalad ang bansa na si Jesus ang Panginoon. Unrepentant sinner in cities. Ano pa? Unfaithful servant. Mga hindi tapat na alipin. Ano ba yung tawag ng Panginoon? Mapalad ang alipin na masumpungan ng kanyang Panginoon, masumpungan na siya'y gumagawa at nagbabantay. No? Unfaithful servants. Letter D, unforgiving servants. Hindi marunong magpatawad na alipin. Ano ang sinasabi ng Matthew chapter 18? Hallelujah. Chapter 18 verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon. Verse 21 hanggang matapos po ang mga talatang ito. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang bisis ko po bang patatawarin ang aking mga kapatid na nagkasala sa akin? 7 bisis po ba? Tandaan po natin, meron dialogue, nagtatanong si Jesus. At tinanong ng mga alagad ang Panginoong Jesus. Anong sabi ng Panginoon sa pinakang dulo ng talatang ito? Hallelujah. Sabi po dito, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Unforgiving servants. Sabi ng Panginoon doon sa isang parable na may nagkautang sa kanya. At nung nagkautang sa kanya ay pinatawad niya. Nagsumamo siya na siya ay patawarin nung kanyang amo. Subalit isang araw, habang siya sa kanyang pag-uwi, ay nakasalubong niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya. Ang ginawa niya, sabi niya, bayaran mo ako, bayaran mo ako. Ang ginawa nung isang alipin, nagpakumbaba. Pero imbis na siya'y patawarin, siya'y kinulong, hindi pinatawad nung alipin. Nung malaman nung Panginoon, sinabi niya, ikaw ay masamang alipin. Kung ika'y pinatawad, sana pinatawad mo rin. Matuto tayong magpatawad. Huwag tayong mag-hoard ng forgiveness. Huwag tayong magpipigil, palayain natin ang tao. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung di ka magpapatawad, di rin tayo patatawarin ng Panginoon. Okay, unforgiving servants. According to Matthew chapter 8 and verse 21 to 35.
Ano pa? Sino ang lumalakad sa Broadway? Ungodly people. Mga taong walang Diyos. Mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Marami sila. Sabi po ng salita ng Diyos, the wicked, the ungodly, the way of the ungodly will perish. Ang daan ng masama o ng mga taong walang Diyos. At yun po ang sinasabi ng Romans chapter 1 verse 18 hanggang the following verses. No, wala silang excuse. Wala silang excuse. Hallelujah. At ang iba po ay tinatawag liban doon sa mga wicked individual. Meron pong mga enemies of the kingdom. Who are these enemies of the kingdom? Okay. There are 4 enemies of the kingdom. False Messiah, false Christ. Mga bulaang Kristo. Mga bulaang sugo. Nilalayo nila, inaagaw nila ang puso ng mga tao upang di makilala si Kristo. Enemies of the kingdom. False apostles and prophets. Mga bulaang propeta at mga apostol. During the time of Paul, meron ng mga ganito. Meron mga bulaang apostol at mga bulaang propeta. Marami sila. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Sino ba po itong enemies of the kingdom? Hireling shepherds. Mga bayarang pastor. Mga bayaran. Na. False, okay, hireling shepherd. Number 4, blind teachers. Mga bulaang o mga bulag na tagapanguna. Na ito mga blind leaders na ito ay marami ring mga tagasunod. At anong sinabi ng salita ng Diyos? Kung ang bulag ay nangunguna sa kapwa bulag, silang ang lahat ay mahuhulog sa hukay. No? Hindi lamang yung blind leader, kundi pati yung kanyang followers ay mahuhulog sa kapamakan. That's why marami ang dumaraan sa daan ng maluwag. Maluwag na daan patungo sa kapamakan at kamatayan. Liban doon sa enemies of the kingdom, meron tinatawag na enemies of the gospel. No? Sino itong mga enemies of the gospel? Mga false brethren. Mga bulahang kapatid. Hindi totoong kapatid. Mga hindi totoong kapatid. Akala mo kapatid. Kaya nga tama yung sabi ni John. Kung sila'y kasama natin, kung sila'y nanatili sa atin, dapat sila'y mga kasama natin. Kaya kung bakit sila umiwalay sa atin, sapagkat di natin sila kapatid. Meron palang mga ganon. No? Mga false brethren. But one day, these false brethren will serve as traitors. Sa istorya po ng church history, sa kasaysayan, kung bakit meron mga Anabaptist during that time ay napahamak at napatay kapagkat sino ang ginamit? Mga Protestant. No? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng sasabing kapatid ay tunay na kapatid. Pagkat ang tunay na kapatid ay handang itaya ang buhay, hindi niya ipinagkakanulo
ang kanyang kapatid. False brethren. Sino pa po itong mga enemies of the gospel? Na lumalakad sa daan na maluwang, ministers that merchandise the word of God. Mga lingkod, nagkukunwaring lingkod ng Diyos na pinagninegosyo ang salita ng Panginoon. Nagtatago sila sa anino ng pagiging lingkod ng Diyos. Subalit, iba ang kanilang layunin. They merchandise the word of God. Alam na po natin, ulitin natin, matataguan natin ang tao. Pwede tayong magsuot ng mga ating mga magagandang kasuotan. Magtago tayo sa pagiging lingkod ng Diyos. But still, God knows who we are. Pagkat sinabi po ng salita ng Diyos, God knows them that are His. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At ang lahat na sabi na siya ay sa Diyos, dapat lumayo sa kasamaan. Ito po ang instruction. Okay, sino pa po itong mga lumalakad na called as enemy of the gospel? Preaching another gospel. Sabi po sa Galatians chapter 8 verse 8 and 9, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan siya ng Diyos. Sinasabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang nangangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Mga kapatid, sabi ni Pablo, bakit ko sinasabi sa inyo, Galatians chapter 1 verse 8 to 10. Bakit sinasabi ko ito? Dahil ba sa nais kong magmapuri sa tao? Hindi. Ang papuri lamang sa Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tandaan po natin, si Pablo bilang isang alipin ni Kristo, rinibiyok niya si Pedro. Nung si Pedro po ay nag-pretend, the great pretender. Na nagkunwari. Nagkaroon naghasik ng discrimination si Peter. At rinibiyok siya ni Pablo. Kung titingnan po natin, mas nauna. No? Mas nauna si Pedro kay Pablo. Pero hindi niya kinonsente ang ginawa ni Pablo o ni Pedro. Preaching another gospel. At sino pa po itong mga enemies of the gospel? Deny the birth of Christ, incarnation of Christ. No. Tinatanggihan nila ang pagsilang ni Kristo at o ang pagiging tao ng Panginoon. 1 John chapter 4. Malinaw na sinasabi po dito, 1 John chapter 4, verse 2 to 3. Tingnan po natin. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ay nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyo ito, darating at ngayon, ngay nasa sanglibutan. Marami. No? Marami ang lumalakad sa daan na maluwang na to.
Nandyan, meron dyan, nagsasabi na si Kristo at si Satanas ay magkapatid. At meron naman iba na sinasabi na si Jesus ay ang Satanas na nagbagong buhay, parang nagbagong buhay. Grabe talaga. Mga kapatid, preaching another gospel, deny the birth of Christ, incarnation of Christ. Number 5, deny the power of the word and work of the Holy Spirit. According to Matthew. No? According to Matthew chapter 12. Ulitin ko po, this is just an expose. No? Upang kung andito man tayo, ay magsimula na tayo, sabi ng Panginoon, iwanan ninyo ang inyong mga gawang kasamaan at upang kayo mabuhay. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang nagsasalita sa laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang nagsasalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. My friend, meron pong mga taong ganun, deny the work. Actually, katulad nung panahon ni Jesus Christ, the account na yung ginagawa ni Kristo, sabi na ginagawa yan ni Satanas. Gawa yan ni Satanas. He is the prince of Beelzebub. Mga kapatid, sabi po ni Jesus, ang sino mang gumagawa niyan ay hindi patatawarin maging sa panahong ito at sa panahong darating. Deny the power and works of the Holy Spirit. Don't believe in the resurrection of Jesus Christ. Na, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang tanong nila, Diyos ba yan? Hindi nila matanggap na si Jesus ay nabuhay na muli. They don't believe in the resurrection of Jesus Christ. There's number 7, sino itong lumalakad sa maluwang na daan? Preachers who live in immorality. Mga ngaral na namubuhay na immoral. Hallelujah. Mga kapatid, ulitin natin ang pag-aaral na to. The purpose is this is just to expose the works of the enemy. Hallelujah. Hindi po tayo nais nito na tayo po ay magsabi na tayo ay maayos. Lahat tayo dapat mag-ayos. Ang purpose po nito, i-expose ang gawa ng kaaway upang kung tayo po ay nasa ganitong mga practices, ay simulan na po nating iwanan ang ating masamang daan at upang tayo mabuhay, sabi ng Panginoon. Okay? Deceitful workers, mga manggamandarayang manggagawa, according to 2 Corinthians 11, verse 13. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng pag-aaral na to, na sabi ko nga, ang layunin po nito ay expose ang gawa ng kaaway upang di tayo mapaglalangan, no, ng kaaway. Hallelujah. At dito po, sabi nga, deceitful workers, religious but not godly, according to 2 Timothy chapter 2 verse 3 chapter 3 verse 5, they have form of godliness but denying the power thereof. Religious but not godly. And number 10, don't believe in the Godhead. Hindi naniniwala sa tatlong kadyusan. That there's Father, there's a Son, and the Holy Spirit. At sinasabi nila na ito daw po ay kulto. Pagkat ang nagsasabi, hindi lang nila matanggap sapagkat meron na ang walang imposible sa Diyos. Tandaan po natin at ito'y itutuloy natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Mga kapatid, ulitin ko, the purpose of this study, this message, is to expose the work of the enemy being written in the Word of God
part po nito ay ihanda tayo. Ulitin natin, 2023 is kingdom manifestation. God is looking for a vessel wherein God can use that vessel, a channel of blessing, to demonstrate His power, His glory. Sabi nga, the whole earth will be filled with the glory of the Lord. Mga kapatid, lalo na po sa mga lingkod ng Diyos, it's about time, it's high time. Katulad po nung sinabi natin na istorya o kasaysayan ni Noah. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, dadalawin ko ang kasalanan ng ama hanggang sa 4 na saling lahi. Kaya kung dais po natin maligtas at maligtas ang ating mga lahi, mag-ayos tayo. Lumakad tayo sa daan ng katwiran. Sundan natin at ipabago natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa oras pong ito tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa paalala ng iyong salita. Ayaw mo kaming mamatay sa katulad ng kamatayan ng masama. Gusto mo kaming magbago upang kami, sabi nga po sa iyong salita, huwag kayong paluluko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Kaya paalala mo sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod na si Pablo. Sabi niya sa kanyang sulat, magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Panginoon, tulungan mo po kami lahat. Matataguan namin ang aming mga leaders, matataguan namin ang aming mga asawa, matataguan namin ang aming mga anak, matataguan namin ang aming mentors. Pagkat din niya kami nakikita. Although sinasabi niya sa amin, huwag niyo kong i-represent kung hindi kayo ayos. Huwag niyong sabihin na kayo ay connected sa akin kung hindi kayo mag-aayos. Don't represent me to the people kung hindi kayo nag-aayos. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. At maging buhay natin. At lumakad tayo. Sabi nga dito, magpakatino na kayo at talikuran na ang pagkakasala. Panginoon, tulungan mo pang bawat isa sa amin. Hindi lamang po ang mga nakakarinig nito ngayon, kundi ang makakarinig pa at aabutin ng mensaheng ito. Lord, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Ayaw namin na dumaan sa daang ito. Lord, sapagkat ang daang ito ay patungo sa walang hanggang kamatayan. Daan ang pagkalayo sa iyo, papalayo sa iyo, Panginoon. Nais naming lumakad sa daan ng nais mo, pagkat gusto naming makasama mo sa iyong kaharian. Katulad ng magnanakaw, Panginoon, nalalahanin mo kami kung kayo'y naghahari na. At habang kami ngayon naglalakad, tulungan mo po kami na makapamuhay ng isang buhay na gusto mo na maging buhay namin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.